Di-discuss natin yung mga sakit sa tiyan, anong dahilan, may ulcer, merong acidic, merong kumukulo ang tiyan, merong sinisikmura. Tapos tatanungin nila, Dok, anong gamot dito? Diba? Magandang araw po, Doc Willie ito ngayon. Magbibigay tayo ng tips. So, ang sakit sa tiyan, ito po, may model tayo. Ang sakit sa tiyan, isa yan sa pinaka mahirap ma-diagnose. Ibig sabihin, hindi basta-basta sasabihin mo sakit sa tiyan, magbibigay na agad ng gamot yung doktor. Kasi kung tinitignan niyo po ang tiyan, ang daming organs ang tiyan. Ang daming possibility ng sakit sa tiyan. Okay, pero gagawin nating simple. Pag-usapan natin muna bakit kumukulo ang tiyan. Okay? So, pag kumukulo ang tiyan, ano yung kulo? Diba? Lalo na pag tahimik, diba? Naririnig mo, kumukulo siya. Pag kumukulo ang tiyan, ibig sabihin, gumagalaw yung pagkain na kinain mo. So, possible na galing dito sa tiyan mismo ang kumukulo, pag gutom ka. Pwedeng tumutunog yan kasi walang laman. Okay? Pwede rin naman kumain ka na, tapos maraming tubig, maraming likido, dumadaan siya dito. Sa small intestine, tapos sa large intestine, dito siya umiikot, kaya naririnig mo yung tunog. So, pwede ang tunog galing dito sa stomach, pero madalas dito sa small intestine ang tumutunog. Isa pa, pag nai-stress kayo. Pag nai-stress kayo, sumasakit ang tiyan, di ba? Maasim, parang asim. Kasi pag na-stress siya, ito yung utak niya, maglalabas ng asido to. Kaya hahapdi yan dito sa may gitna ng tiyan, dito sa ilalim ng buto, at dito sa pakaliwa. Pag ulcer, napakasakit. Napakasakit dito. Ha? Pag impatyo, yung impatyo parang masikip yung pantalon, hindi ka makahinga, hindi natunawan, kala mo heart attack ka na, balisa, bibilis ang tibok ng dibdib. So yan, kumukulo sa tiyan, sa sikmura, nakakain ng panis, 'di ba? May nasira kayong luma yung pagkain, 'di ba? Gastroenteritis, yan. Ulcer, hyperacidity, sasakitin ang tiyan. Meron din ibang causes na ituturo ko ngayon sa inyo, yung mga baka may bulate, medyo rare, gallbladder stone, bato sa abdo. Sana naman, wag cancer, pero minsan meron din ganyan. Ha? So, yan ang mga causes ng paggulo. Ang pinaka-common sa nakikinig sa atin, siguro, tingin ka baka 60% sa inyo. Ganito ang sakit eh. Possible po, may pangangasim dito galing. Either ulcer may butas na, gastritis, parang hindi pa papuntang ulcer, maasim, or hyperacidity, maasim dito. Okay? Merong iba, GERD. Ang GERD kasi, reflux eh. So, laging busog ang tiyan, dami mo kinakain, umaakyat dito sa esophagus. Hindi ko nasa likod yung esophagus eh, tatanggalin ko to eh. So, nasa bandang likod yung esophagus, tuloy-tuloy. So, pwede yan. Lahat yan galing sa tiyan. Ulcer, hyperacidity. Paano mo malalaman yun ang sakit mo? Acidic, maasim. Maasim ang laway, masakit dito, nalilipasan kumain, maraming iniisip, puro mahilig kumain sa maasim, ayun, nagkakalamansi sa umaga, puro suka, iniinom, yung dato puti. Siyempre, pag mo naman inumin, halo mo sa pagkain. Sobra asim, sasakit to. Puro alak ang laman, toma ng toma, inom ng alak, wala namang laman ng tiyan, talaga ma-ulcer ka niyan. Naninigarilyo, pwede rin. Di lang sa baga. So, pag ulcer or hyperacidity, dito sa may gitna, bandang kaliwa. Anong gagawin natin? Pag sa doktor, bibigyan kayo ng mga H2 blocker, yung mga gamot, mga omeprazole, Nexium, Zantac, Ranitidine, Maalox, yun ang mga binibigay. Pero para sa akin kasi, itong mga gamot, panandalian lang. Tsaka hindi mo maiinom eh. Kasi ang sakit mo pang matagalan, di ba? Ilang taon mo to dinadala. So,
Paggamot, hindi pwede laging gamot ng gamot. Ang gamot siguro 1 week lang o 2 weeks. 2 weeks lang binibigay yon. So, ang ginagawa ko, babaguhin mo yung pagkain mo. Okay, first disease tayo, ulcer, gastritis, iwas alak and sigarilyo, diba? Iwas mo na sa alak. Pag-inom ng mga pain relievers, tanggalin nyo po. Kasi mga pain relievers, yung mga nakikita nyo sa advertisement, nakakasakit sa tiyan. Diba? Unless sobra-sobrang sakit, iinom kayo after meals. Kung naka-aspirin kayo, after meals. Naka-mefenamic acid, ibuprofen, after meals. Dapat may laman ng tiyan. O kaya, kung di ganun kasakit, iwas. Okay? Number 1 tip ko, diba? Saging. Saging ang pantapal dito. Kalahating saging, latundan, lakatan, saba. Tinapay, pwede dyan. Lugaw, arroz caldo, kanin. Diba? Sabaw na mainit. Yun talagang bland lang yan. Pampakalma. Tapos kain pa konti-konti. Siguro every 3 to 4 hours. Half cup rice lang. Konti-konti lang. Tapos inom ng maraming tubig. Ang pag-inom ng tubig, lagi ko sinasabi, every 20 minutes. Huwag din sobrang busog. Kasi pag sobrang busog, aapaw eh. Diba? Pupunoy mo to, aapaw dito. Masusuka ka. Meron pang mga iba. Hindi ganun ka-common. Pwede bandang kanan, pero minsan hindi rin sa kanan eh. Dito sa ilalim. Kala mo nasa gitna. Kadalasan sa gitna, sa kanan, gallbladder stones. Bato sa abdo. Kung nandito, minsan tumutugon sa likod. Okay? Gallbladder stones dahil sa alat na kinakain, sa taba. So, may bato dyan. Okay? Pag may bato dito, iwas sa mamantika. Yan talagang gamutan dyan eh. Iwas sa mamantika, matataba, at saka yung healthy eating natin. Paano malalaman yung gallbladder stones? Ultrasound lang. So, pag gallbladder stones, makikita sa ultrasound at bawas taba, yun ang pinakagamot talaga. Tapos diet din. Huwag masyado magpapataba. Number 3. Ito gusto nyo. Mahalaga to. Bihira itong number 3, appendicitis. Dito sa may, hindi natin mapakita appendix. Appendix ng tao na saan? Kanan, kaliwa. Comment. 99.9% sa kanan. Ang appendix. Okay? So, ang appendix, inooperahan. Diba? Emergency yun. Appendix eh. So, meron tayong maliit na appendix dyan. Ang sakit ng appendix, nag-uumpisa dito sa may sikmura. Tapos, first day, sikmura lang. Kala mo, ulcer. Pagdating ng pangalawang araw, pangatlong araw, second, third day, lilipat sa kanan. Sa baba. So, kanan, baba. Pag lumipat dito at hindi mawawala, ay appendix yun. Dadalhin sa ospital. Kasi inooperahan yun. Dito. Merong maliit na laman dito eh. May nagbarado sa loob. So, pag ganyan na sintomas, kumana, tsaka hindi nawawala, masakit talaga, appendix yun. Okay? Number 4 na sakit, nakalist niya sa atin, colic. Colic or kabag. Ayan. Pag colic or kabag, hindi naman delikado yan. Yung mga bata, di ba? Colic, kabag, paikot-ikot. Paano mo malalaman colic? Ikot na ikot eh. Ikot na ikot yung sakit sa tiyan. Walang permanenteng lugar. Hilab lang ng hilab ang tiyan. Tawag natin dyan colic. So, pag colic sa akin, relax lang eh. Minsan, inom lang mainit na tubig. Ano yan eh, makinig ka ng magandang music, manood ka na relaxing na movie. Minsan, kakalma din siya eh. Number 5, gastroenteritis. Okay? Pagtatae, may nakain kang sira, luma yung pagkain, panis. Pag gastroenteritis, usually pagtatae, yung mga tinuturo natin, brat diet. Banana, rice, apple tea, inom lang ng ORS, oral rehydrating solution. Kung malala yung pagtatae, let's say may lagnat. Yan. Kung may lagnat, kailangan pumunta sa doktor, baka kailangan na antibiotic. Number 6 cause, ewan ko, comment kayo kung meron kayong ganito, amoebiasis. Ang dumi mo pa konti-konti, pero parang ipot. Ipot yung dumi, pero may dugo. Bakit may dugo? Nagasgas eh. Gasgas to, large intestine. So, amoebiasis, magpapatest ng dumi.
Pagpapafecalysis, nakita amoeba, may gamot dyan. Metronidazole. Metronidazole antibiotic, yun ang gamot. Okay? Bawal uminom bigla. Okay? Hindi kayo pwede iinom agad ng metronidazole, Nexium, kasi hindi mo nga alam ano sakit eh. Ang dami nga nito, 10 eh. Diba? Hindi pwede hula-hula. Pag hula-hula, masisira. Pero pinapaalam ko sa inyo, yan ang possibilities. Saan nanggagaling amoeba? Maduming pagkain. Okay? Kaya ako gusto ko laging malinis. Minsan, mas gusto ko pa nga delata minsan eh. Mas safe pa eh. Oo nga, maalat. May preservative. Pero at least hindi ka naman masisira ang tiyan. Number 7 cause, sakit sa tiyan. Alam nyo ano po? UTI minsan. Pero ang UTI medyo mababa na. Okay? Medyo mababa na ang sakit. Hindi na sa taas. Dito na UTI eh. Sa pantog na yan, pababa. Kidney stones. Tsaka UTI, minsan sa likod na ang sakit eh. Dito. Iba na usapan yan. May bato sa bato. Ang kidneys na sa likod eh. Kaya yung mga nagki-kidney transplant, diba, ang hiwa, sa likod ng hiwa, may linya sila. So, pag kidney stones or UTI, magpapa-urinalysis tayo. Doon malalaman. Ang gamutan sa kidney stones, inom lang tubig. 12 glasses a day. Tubig lang yan. Kukuha yan sa tubig. Pag hindi nakuha sa tubig, punta sa doktor, antibiotic. Pero kadalasan tubig lang. UTI, tubig din, makukuha. Pag hindi nakuha sa tubig, tsaka lang mag-antibiotics. Kidney stones, tubig lang ang remedyo natin. Tapos magpapa-ultrasound din para makita kung okay ba yung kidneys, malaki ba yung bato sa bato, kailangan ba operahan, i-shockwave, o pwedeng tubig na lang. Number 8 na sakit, ito sa kababaihan. Babae, lalo na sa may puson ang sumasakit, marami pa tayong iisipin. Hindi lang kayo sa gastroenterologist pupunta, sa OB pa. Diba? Ito ang pantog. Okay? Parehong lalaki, babae, may pantog. Pero ang babae, may matres eh. Ito, may matres. Pag may matres, may fallopian tube, may ovary, pwedeng sumakit yan. Isa sa pinakamasakit sa lahat po, ovarian cyst. May ovary, nagkabukol, tapos pag umikot-ikot, sobrang sakit yan, ovarian cyst, inooperahan. Sa matres, meron namang PMS, premenstrual syndrome, di ba? Nire-regla, sakit, puson. Pag ihi, masakit din. So, yan ang tinitingnan sa babae. Pwede sa matres, sa ovary, pwede rin sa bladder, yan mga binabantayan natin. Number 9, ito medyo rare. Bihira lang naman, no? Pero sasabihin din natin, meron ding mga cancer sa tiyan at cancer sa bituka, colon cancer. Kadalasan walang sintomas, pero minsan meron. At meron pa isang sakit sa tiyan na dahil sa pag-iinom, okay, kukumpletuhin ko na, pancreatitis. Ang pancreatitis, tutugon sa likod. Okay? Pag inom ng alak, pancreatitis, may gallbladder stone, pwede rin mag-pancreatitis. Sobra dami kinain, natulog, bangungot, possible din yung pancreatitis. So, dito. So, nasa likod siya. Hindi ko matanggal. So, yan ang mga maraming organo sa loob ng katawan. So, anong gagawin natin? Kung di kayo sure, siyempre, pinakamadali, check up sa doktor, gastroenterologist, kung babae sa OB. Pero kung gusto niyo magpa-test, pwede. Ultrasound ng tiyan, marami makikita. Number 2, urinalysis. Pa-check na natin. Tapos, baguhin nyo muna yung pagkain nyo. Sundin nyo muna itong mga saging, tubig, mga tips ni Doc. Relax lang. So, salamat po. Sana nakatulong tong video to. Kita nyo itong mga preparation natin. So, maraming salamat. Marami na tayong mga videos para po matulungan kayo. Sana po nakatulong itong mga tips natin. God bless. Thank you. Hindi ko hinahabaan. Baka maubos ang load ng kababayan natin. Sabihin, Doc, wala akong load. Tinatagalan mo. Sige. God bless po.